Grace. Tapos ko na pirmahan yung mga paper and nasa table na sila. Mag-visiting see you later since wala naman ako schedule in the meeting. Mauwi muna ako sa bahay. Sabihin mo sa mga tatawag na I'm not available. Yeah, thank you. Siguro paparating na. Mga giliw kong kababayan, ako ay naririto sa inyong harapan upang isakatuparan ang panata natin pinagtibay para sa mas mabuti ang inabukasan ng ating bayan. Ang aking puso nagpamahal sa inyo ay nagmimiti ng kapayapaan at kasaganaan. Ang iyong mga pagkilos ay isang ilaw sa aming madilim na panahon. Ang iyong mga adikain ay katuwang namin sa pagbubuo ng ating makulay na inaharap. Si Alcalde Ambrosio ay isang kahangahangang pinata, saglay ang di matatawarang isig at kagandahang asal. Umimpil ka, Barbara, sa iyong mga kabaliguang salitang binibigkas, sapagkat baka may makarinig sa iyong mga paham. Alam ko may dumutong hari ng ating gobernador para sa ating bayan. Paano kung ito'y kasinungalingan lamang? Hindi natin yung Isang bayan ang tatamasa ng kasaganaan. Mahirap na rin magtiwala sa panahon Tama! 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 Isa! At talong higit ang pagtutulungan ng bawat isa. Tama! Batid mo ba natin na may malasakit ang punong tagapamahala? Ay, naway, magkatotoo naman ang kanyang mga pangako. Mainam na magbigay pa sa mga tayo. Marahil ito na ating mental na pagbabago. Mga taingay aking naririnig. Paano kung ito'y kasinungalingan Ang lamang? bawat ikilid ng bawat isa ay aking dadalhin sa bawat pagpupursige. Pero alam kong Ngayon tayo magtulungan ating bayan. upang matupad ang isang adhikain. Senador, aming pagkataguyod ay nasa iyo. Kagalang-galang na punong tagapamahala. Ang iyong pamahala ay aming sandigan. Huwag kayo mabahala sapagkat hindi ko kayo bibiguin. Papalakasin natin ang mga programa sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Dahil ito ang haligi para sa pag-unlad ng ating bayan. Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang ating bayan! Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang ating bayan! Nababatid mo ba, Pedro, na ang ating punong tagapamahala ay may bagong adhikain para sa paaralan?
Ipapamahagi na raw ng walang bayad ang mga aklat sa mga mag-aaral. Oo nga Maria, nabanag ko nga rin iyon. Tunay ngang iniibig niya ang edukasyon ng kabataan. Ngunit, alam mo ba, batid nila na may lihim daw nakabiyak ang gobernador sa kabilang nayon? Ano na namang balita iyan, Pedro? Huwag kayong padalos-dalos sa paniniwala sa mga bulong-bulungan. Ang mahalaga, ang ating punong tagapamahala ay may malasakit sa ating bayan. Tumpa ka dyan, Abel. Subalit, hindi maikakaila. May mga bulong-bulungan daw na madalas siya sa tahanan ni Aling Pilar. Ano kaya ang kanila pinagpupulungan? Ay aba, marahil siya may tinutulungan lamang talaga. Ngunit sa totoo lamang, kinalulugod ko ang kanyang mga proyekto. Malaking biyaya ang bagong patubig sa ating mga bukid at nang handog niyang kaloob na salapi sa simbahan. Tama ka, Padre Alfonso. Hangad ko lamang na maging totoo ang kanyang mga pangako. Nababahala ako na baka ito isang pagpapanggap lamang upang siya ay muling mahirap. Ang tunay na leader ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya't hanggat may nakikita tayong pagbabago, bigyan natin ng pagkakataon ang ating gobernador. Tama ka, Abel. Subalit naway patuloy pa rin tayong maging mapanuri. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi nagwawakas sa pagpili ng pinuno. Yung lahat ay bahagi ng aking puso. Tayo magtulungan para sa mas mainam at mas maliwanag na kinabukasan ng ating bayan. Tama! Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang ating bayan! Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang ating bayan! Mabuhay ang gobernador! Mabuhay ang ating bayan! Di ko naman talaga nais pumunta sa pagpupulong na yun. Kundi lamang dahil ni Alcalde Ambrosio. Alam naman nating napakainit ng mata sa akin ng taong bayan ngayon. Tila muli kang ihahalal ng mamayan hanggat nakikita nila ang iyong palaging pagdalo. Lalo na ngayon, walang sawang pagtulong mo sa kanila. Sawang-sawa na ako magpanggap sa harap ng taong bayang iyan. Kailan kaya matatapos ang kampanyang ito? Kapag ako'y nahalal, wala na akong ibang gagawin kundi magpayaman at magpadami na ay sa lapi. Florencia, halika rito. Mapagawa ko sa iyo. Ano po yung gobernador? Ayusin mo ang silid at siguraduhin mong malinis ito. Sige po, gobernador. Aking mahal, baka kailanganin pa ng tulong ni Florence sa iba pang gawain pa. Hindi na konsepsyon. Siya lang balang maglinis na ang silid. Lumabas ka na rito at wala ka na may tutulong pa. Awal gana. Magandang araw! Tanya, natapos na kanina ang ating mission. Tiyak, marami tayong kikitain mula sa mga ito. Tama ka, Manuel. Sana'y maging matagumpay ang ating ani ngayon taon. Kumusta naman si Carmona sa kanyang pag-aaral? Magandang araw po, Ginoong Manuel at Ginoong Sanya. Magandang araw din sa iyo, Pedro. Gaya nga nang sabi ko kanina, yung magaling si Carmona. Siya ay natuto ng mga wastong asal at kalaman sa konbento. Mabuti naman kung gayon, nawa sa sunod na linggo ay ako naman ang makabisita sa kanya sa kumbento at para maibili ko siya ng mga kailangan niya pagkatapos ng ating anihan. Asusena, paano kaya natin mapapagkasya itong mga ani natin ngayong taon? Konti lamang mga pagkain at mga ibang pangangailangan na naipon natin. Pedro, magtiwala lamang tayo sa may kapal sapagkat kahit ako ay hindi ko na mabatid kung ano nga ba ang pupwede natin gawin. Basta't magdasal at magtiwala, makakaraos din tayo. Si Juan naman, malaki na din ang naitulong sa atin sa bukid. Ngunit napakabata pa ni Juan para sa mga gawain ganon. Kung may bibigay ko lang sana lahat ng pangangailangan nyo, hindi na sana kailangan magsakripisyo ni Juan ang maagang responsibilidad.
Hutang na, Magdalena! Hindi ka naman naghanda ng hapunan! Hindi ka man lang tubili paghandaan ako sa aking pag-uwi! Gregorio, naiintindihan ko yung hirap mo. Ngunit isipin mo na lamang ang ating anak. Magdamag kong inaalagaan si Jaime. Siguro puro ka pasarap sa buhay! Inaabot ka na ng dapit hapon! Pangkay ka talaga, Magdalena! Ngunit, Gregorio, maghapon kong inalagaan si Jaime. Naglinis din ako ng ating bahay at naglaban ng iyong mga damit. Sandali lamang ako nakaidlip kaya't nakaligtaan kong ipaganda ka ng hapunan sa iyong pag-uwi. Masalasar, dyan na pala ang iyong itay. Salubungin mo at iyong tulungan. Sige po, Inay. Tay, ako na po riyan. Salazar, aking anak, mag-aaral ka na mabuti ha. Naway makamit mo ang iyong mga pangarap. Tama yun, Salazar. Ang edukasyon na magdadala sa iyo sa magandang kinabukasan. Opo, Itay. Inay, pinapangako ko pong mag-aaral ako ng mabuti. Felipe! Ano po? Tawagan ka ng Diyos. Tawagan ka ng Diyos. Kumusta ang iyong araw, mahal? Hindi na napakahirap ng trabaho mo sa hacienda ngayon. Oo, mahal ko Lucia. Bilang isang hardinero sa ilalim ng pamumuno ng ating gobernador, napakaliit lamang ang sahod na tinatanggap ko. Ngunit lahat ng pawis ko inaalay ko sa inyo. Hindi hadlang ang ating paghihirap, basta't magkakasama tayo. Itay, Inay, bakit po mahalaga na tayo ay magsikap kahit na mahirap ang buhay? Anak, ang pagsusumikap ay tanda ng pagmamahal at pangarap natin sa buhay. Kaya kahit mahirap ang buhay, ang mahalaga ay nananaig ang ating pagmamahalan. Tama ang mga tinuran ng iyong ina. Kapag nagkaroon na ng pagkakataon sa edukasyon ng mga kababaihan, ay pagbutihin mo upang magkaroon ka ng mahusay na trabaho at mataas na sweldo. At higit sa lahat ay nibibigay mo sa iyong pamilya ang mga nais nila sa buhay. Felipe, alam kong napakababa ng sahod mo sa hacienda. Ngunit napakaswerte ko na ikaw ang aking kagawa. Alam mo naman, Lucia, na ikaw ang inspirasyon ko sa araw-araw. At ang ating mga anak ang dahilan bakit ako nagusumikap araw-araw. Habang magkakasama tayo, walang pagsubok na hindi natin kaya lampasan. Tay, sa aking pagtanda, nais ko ring magtanim tulad mo. Napakahusay mong bata, Abel. Tulad ng isang puno, sana'y lumaki kang matatag at maraming pangarap sa buhay. Inay, Itay, ang kampana po ay tumunog na. Ako yayao na. Siya, mag-iingat ka, anak. Mag-iingat ka. Alinsunod sa utos na nakatataas. Kukuhanin sa bawat pamilya ang lahat ng kalakihang nasa 8 taong gulang para magsanay at magsilbi sa bayan. Kasi makukunin ka nila. Huwag naman po! Nag-iisa kong anak na lalaki. Pinakamamahal kong anak. Ngunit, kung ito ay para sa bayan, ano na lamang kami? Daputin nyo na yan! Gawin natin! Tulungan nyo ko, Itay! Anak! Ano ginagawa niya? Hindi ko nakatulungan! Anak! Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko! Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para magpaalam bago lisanin ang tahanang ito. Anak! Itay! Inay! Ako po'y magpapaalam na. Alagaan niyo po inyong mga sarili.
Naglilingkod po ako ng buong puso para sa Anak, bayan. bumalik ka. Maximo! Mahal kong Maximo! Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Mag-iingat ka palagi, ha? Para sa naiwan mong pamilya, na. Kayo na po ang bahala magsabi sa kanya. Nakalagaan mo sarili mo. Ano na si Opel, ma? Anong gagawin natin? Mahal, lilipas din to. Hindi makakatulungan lahat yun. Si Opel! Magkaalala si Opel! Ano na siya? Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo at ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako po'y inyong masmasan sapagkat ako'y nagkasala. Iha, maaari po bang sabihin sa akin kung anong iyong mga kasalanan? Ako po'y nagsisinungaling sa aking mga magulang. Kinasusuklaman ko rin ang aking mga kaaway. At maging ang aking kaibigan ay pinag-iisipan ko ng masama. Ikaw ay aking binabasbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Ikaw ay pinapatawad na sa iyong mga kasalanan. Maraming salamat po, Padre. Pero teka, Iha, bago ko muna lumisan, baka pwede muna natin yung pag-usapan sa labas. Padre, salamat na lang po. Ako po'y uuwi na at ako'y may gagawin pa sa aming tahanan. Maraming salamat na lang po. Pero teka, Ining. Iha. Maraming salamat na lang po. Nga, saglit. Hindi mo na maalis. Hindi po ako tumawa. Hindi mo na maalis. Hindi po ako tumawa. Natatakot po ako. Hindi po ako tumawa. Tama na ba? Hindi ako tumawa. Magandang araw, Abel. Magandang araw rin po. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ang mga paring iyon! Bastos na mga paring iyon! Hindi ko alam kung di Padre Alfonso. Ang mga paring iyon! Mapagdawat na lang ang mga paring iyon! Alam po ang mga adikan ng simbahan! Huwag kayong makikinig sa kanilang mga parang! Sapagkat hindi bukas sa puso ng kanilang mga sinasambit! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Amen! Maria! 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 Ano mangyari sa'yo? Natatakot ka! Ano mangyari sa'yo? Ano ko ni Padre Alfonso? Tulungan mo! Wala ka! At baka marinig ka ng mga paham ang iyong mga sinasambit. Abel, paniwalaan mo ako. Hindi ako nanlilinlang. Totoo ang aking mga sinasambit. Hindi ko kaya magsinungaling. Hindi ako maaaring maglinlang. Alam mo yan. Abel, tulungan niyo ako. Pinagnanasahan ako ni Padre Alfonso. Inibahan niya ako, Abel. Tulungan mo ako. Pili ka sa iyong mga sinasambit. Huwag kang basta magparatang sa isang paham ng gaya niyan. Lalo't baka maraming makarinig sa iyo sa mga sinasambit mo. Halika. Halika tayo, maupo roon. May handa ka sa akin.
Maniwalaan mo ang aking dinadamit. Maria, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Hindi ganun ang mga padre. Binibini, anong nangyari sa inyo? Bakit ka tumatangis? Maaari bang huminahon ka muna? Wala po, Ginoo. Ako po yung mauuna na. Ngunit, Maria! Paalam, Abel. Abel pa lang yung ngalan. Kuya! Maximo! Ako'y may babalita sa iyo! Sana. May balita ako sa iyo! Sana. Wala tayong magawa kung ganun. Inay! Itay! Bakit po kayo tumatangis? Nasaan po si Kuya? Inay! Ganun ba? Inay, kakausapin ko siya. Inay! Bakit? Bakit yan? Bakit, Kuya? Nasaan ang kuya ko? Nasaan ang kuya ko? Nasaan ang kuya ko? Nasaan? Bakit kayo nagtatakin? Inay! Sa loob ng 3 buwan, ang iyong katahimikan ay tila espada sa aking puso. Aking kapatid, labis na pangungulila at pag-aalala ang pumabalot sa akin. Ang paglisan mo, ni walang habilin o paalam ay nag-iwan ng matinding puwang sa ating tahanan. Hanggang ngayon, ni anino mo'y wala. Ngunit naiintindihan ko, Kuya. Marahil ang iyong paglisan ay bahagi ng iyong tungkulin. Hanggang sa muling pagbabalik mo, ako'y maghihintay, Kuya ko. Gabayan ka nawa ng Panginoon. Kumpadre, naulanigan mo ba? Dadalaro ang gobernador sa ating bayan ngayong araw. Totoo ba? Napakagandang balita niyan, kumpadre. Hoy, masisilayan na natin ang gobernador. Napakabait at napakamalasakit sa ating mga mamamayan. Ang gobernador! Antikas at ang kisig niya. Sa kanyang mga ngiti, ako'y natutunaw na. Kayo may manahimik at mag-ingat sa mga salitang inyong sinasambit. Ayun na ang gobernador! Ano pala yung nangyari doon? Oh, Lucia, magandang araw sa iyo at sa iyong pamilya. Magandang araw po, gobernador at alkalde. Magandang araw po, alkalde. At sa kagalang-galang na gobernador. Bakit ka nakilala ng alkalde? Saka parang matagal na kayong magkakilala. Wala yun. Nagkakilala lamang kami nung nagbigay sila ng tulong sa pamilyan ng mga naglalako roon. Kailan iyan? Bakit iyan di ko batid na namigay pala sa bayan na ang tulong? Huwag mo nang pagkaisipin yung Felipe. Halika na at maghahain ako. Tagol sa akin, Supling! Umalis ka sa pambahin ko! Inay! 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 Abel! Inay! Bakit anong ginawa mo, Inay? Inay! Ano ba? Ba't wala ginagawa ng siya? Kapalit ng 30 pesos. Patawanan mo. Ano sinasabi mo? Kailangan natin ng pera, mahal. Para maka-out tayo sa kahirapan. Natin nyo na! Mahal ko din naman siya. Pero ito lang yung kaya kong gawin. Ito na ng aking kapatid. Pakiusap mo. Wala po akong inakapasalanan. Pakiusap mo. Amigo,
Matagal na yata kitang hindi nakikita dito sa club privado. Mukhang abala ka yata sa pamamalakad ng ating bayan. Tama ka, amigo. Tagal-tagal na rin mula noong huli ko nasirayan mga prostituta na nagbibigay ligaya sa akin. Kaya't kito ko ngayon, bumabawi. Lalo, marami na akong naaning mga injo. Nalid ko na si Lucia, bili ng alkalde. Susunod na ako bastardong yun. Talaga naman ang lintik na yun. Samson, gusto ka ba? Matagal na kita hindi nakikita. Balita ko nagpunta ka raw sa poko ng Indio. Hindi ba't masukal at marumi doon? Amigo, hindi mo na kailangan magkunwari. Hindi ka nagkakamali, amigo. Ngunit, sa aking paglilibot, may natuklasin ako natatangi. Isang hiyas na bihira kong makita. Hindi pang karaniwan ng kanyang anyo. Payak, ngunit may kakaibang alindog. Parang Gitano sa paborito kong bulalo. Ang kanyang putis ay tila ba isang papaya. At ang kanyang mukha ay tila ba si Birheng Maria. Ito ba ang babaeng iyong hinahanap, Bernador? Sino ang babaeng ito? Amigo, siya ba sinasabi mong hiyas? Kabigha-bighani nga siya, gobernador. Kung ayaw mo'y, maaari bang akin na lamang siya? Di maaari, dahil siya ay akin. Alugugin niyo ang bawat sulok ng bayang ito. Dalhin ang babaeng ito sa akin. Susunod mo nito. Inumpaan mo, padre. Sige po, Don. Agay. Bukas na bukas makukuha niyo siya. Siya po ang nag-iisa kong anak na babae. Ngunit, sa isang kapalit. Kahit ano pa man yan, sabihin mo lamang. Kapalit ng 30 pesos. 30 pesos lamang pala ang iyong nais. Sige, mapagbibigyan kita riyan. Aking kapatid, pakiusap mo! Wala po akong kinakasalanan! Pakiusap! Pakiusap! Bakit mo? Ano ba ginawa ko? Ano ba ginawa ko? Ayoko na. Bakit mo? Patawarin niyo ako. Patawarin ako. Kung nagawa mo ako magkakamay sa inyo. Bakit mo ako? Bakit mo? Ano mo ginawa ko? Ano mo ginawa ko? Nariyan na pala ang pinakahihintay na handa. Patawarin niyo ako! Ano ba nagawa ko? Halika po po muna rito. Hindi ba't gabi na rin? Tumabay ka muna sa aming pagkainan. Tsaka, wala kang dahilan para masustarse. Pagpasensyahan mo na din ang mga naging aksyon na ay mga gwardiya. Maupo ka muna. Maupo ka. Maupo ka! Nawala na ako ng gana. Doon ako mag-aantay sa silid. Pagpasensyahan at huwag mo nang pansinin ang aking asawa. Sadyang ganyan na kalikasan ng isang babae. Kapag may bisitay, saka lamang siya nagtatago. Guardia! Ikibiti for ahora! Guardia!
Ay. Narito ang mga damit ay pinadala ng gobernador para sa inyo. Sana'y magamit ninyo ito. Kung may kailangan pa kayo, ipagbigay alam lamang ninyo ito sa akin. Yung po, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Hindi ko alam kung bakit kailangan ninyong danasin ang ganitong kasawian. Napakabata pa ninyo upang magtiis sa ganitong kalupitan. Ngunit, tandaan ninyo, napakamakapangyarihan ng gobernador. Nagkalat ang mga gwardiya sibil sa bawat sulok. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Sa bahay na impyerno na ito, walang Diyos ang may awa sa inyo. Ngunit, kung kayo hindi titindig sa sarili niyong mga paa, walang sino man ang makakatulong sa inyo. Gobernador! Labas niyo ang aking anak! Maawa po kayo! Di po siya nagkasala! Ibalik niyo po siya sa akin! Anong paguluhan nito? Lumayas ka rito, Indio! Wala kang karapatang palakad-lakad sa lugar dito! Oo! Umalis na kayo dito! Ang gobernador ay abala! Wala siyang panahon sa inyo! Kaya lumayas na kayo! Magandang gabi mga Ginoo. Ano ang nagdala rito sa inyo sa aking tahanan? Pangulo, ang lalaking nakapulang damit ay ang ama ng dalagang dinala natin dito gabi. Isa rin siyang manggagawa sa inyong hardin. Ah, ganun ba? Huwag niyo siya sasaktan. Halin muna kayo at pumasok sa aking tahanan. Oh, mga pare! Ako na lang muna ang pasok. Ang magkaalaman na. Halika muna, Ginoo. Tayo pumasok sa aking Gobernador! Siguraduhin niyo mautuwa kung sasabihin niyo. Kung mag-alala. Huwag niyo kawakan. Ginoo, maupo ka muna at kalmahin mo ang iyong sarili. Ang iyong anak ay nasa mga buting kamay. Ano po yung gusto sabihin? Di ko po kayo manawaan. Talagang mga Indio. Sabihin na lang natin na ang iyong anak ay hindi magugutom habang siya nasa aking poder. Kung gayon, mahal na gobernador, bakit yung po tinugi sa aking anak? Na di dati sa kriminal. Ginoo, ikaw ay nagkakamali sa iyong mga paratang. Pagpasensyahan mo na din ang mga naging gawin ng aking tauhan. Sadyang sila ay mapaghinala lamang. Bakit kaya hindi na lamang natin kalimutan ng mga nangyari? Tibawang sa limot. Magsimula tayo ng bagong kabanata. Ayan na pala si Maria sa si Catalina. Maaaring siguro tayo magsimula ng ating pagpupulong. Oh, Maria. Hindi ba dapat tayo magsanggalang? Ang karapatan natin ay hindi dapat pagkaitan.
Hindi tayo para usan ng mga praile. Hindi tayo mga Indio na para lamang pagsamantalahan. Tama. Ilang taon na tayo nagdurusa. Ang bawat buwis na ating binabayaran ay nagiging ko para sa mga dayuhan. Habang tayo kumakalaman sikmura, ang bawat pawis na ating inaalis sa pilitang paggawa at kaunting sentimo ay nagiging bato na bumabalik sa ating bilang isang pasa. Hindi lamang yun, Pedro. Tayo hindi lamang pinagnanakawan ng ating yaman, kundi pati na rin ang ating dangal. Tingnan nyo si Aling Magdalena na ngayon nasa inyong harapan. Nawalan siya ng anak. Nadamay ang isang binata ng dahil sa polo ay serbisyo. Oo, totoo yun. Ang aking anak na lalaki ay sa pilitang kinuha upang magtrabaho sa paggawa ng arsenal sa bayan. Hindi pa man siya umaabot ng 18 taong gulang, siya ay namatay sa gutom at labis na pagtatrabaho. At tunupahan na balitaan ko, isang nakakabugsong damdamin para sa isang ina. Wala na ang aking anak. Tama siya! Hindi natin ito kaya! Hindi natin ito kaya. Mga kasama, kung patuloy tayo magpapasakop, kailan may hindi tayo magkakaroon ng katarungan. Sa bawat palo ng kanilang latigo, sa bawat bigkas ng kanilang salita, tayo itinuturing nilang hayop sa sarili nating lupa. Hindi na sapat ang maghintay. Panahon na upang magbukas ang ating mga mata sa tunay na kalagayan na hindi tayo laruan lamang na may makapangyarihan. Ang mga nagbanta at nangapi sa atin ay nararapat lamang na makaranas ng kanilang hatol. Natin na pinabuhos at pinagsamantalaan ay nararapat natin pagtanggol laban sa mga nasusuklam na nilalang. Mayroon na tayong mga sandata. Ako at ang aking mga kasama ay nagtago ng itak at gulok sa kagubatan. Ngunit hindi sapat ang ating tapang kung wala itong lakas. Sino ang handang sumama sa akin? Kami! Kami ay handang lumaban! Ang buhay ng aking anak ay hindi dapat nawala ng walang saysay. Ang bawat patak ng dugo, ang sukli ay kalayaan. Ako man ay babae, ngunit ang aking puso ay para sa ating bayan. Hindi mahalaga kung ikaw ay lalaki o babae, mayaman o mahirap. Ang kalayaan ay para sa lahat. Kung gayon, ay magkaisa tayo sa ilalim ng buwan at mga bituin, kunin natin ang nararapat para sa atin. Tama! Gawin natin! Bukas kayo sa ilongga mga praile! Ilabas nyo mga padre! Wala kayong puso! Ilabas nyo! Ilabas nyo! Anong kaguluhan ito? At sa harapan pa ng ating Panginoon, hindi ba kayo natatakot sa mga kahihinatnan ng inyong rebelyon laban sa ating simbahan? Ang inyong mga haka-hakay pawang walang katotohanan. Hindi nyo ba nakikita? Ito ay isang paninira lamang sa ating mahal na parokya. Kinaitanggi ang mga kasama niyong ginagawa! Kalanse! Ang mga wika ninyo walang kabuntot na katotohanan. Hindi nyo ba naiisip na ito'y pawang paninira lamang? Magsiuwi na kayo kung hindi ito'y makakarating sa gobernador! Ang kalayaan ay ipagkait! Ang bastardong gobernador ay ipagkait! Ang bastardong gobernador ay ipagkait! Ang kalayaan ay ipagkait! Ang bastardong gobernador! Magsapit ng dilim. Kayo mga Indio! Ang kakapal ng mga mukha nyo manggulo sa harap ng aking tahanan. Ano ang inyong karapatan? Gobernador, hindi kami narito para tulong. Narito kami para ipagsanggalang ang aming mga karapatan. Oo nga! Buhay ignorante! Anong alam nyo sa pamamahala? Kami ang dahilan kung bakit kayo buhay pa ng tinatawag na kayusan. Kung wala ang Espanya, para lamang kayong mga ligaw na hayop sa kagubatan! Kaayusan ba ang tawag ninyo sa pagkitil ng buhay ng aking anak? Siya ay namatay sa satritang pagtatrabaho sa ilalim ng araw habang kayo ay nagpapakasasa sa aming mga hilakbot. Ang inyong mga sakripisyo ay para lamang sa kapakanan ng korona at hindi ko kasalanan kung mahihina ang inyong mga pangangatawan. Walang puwas sa mundo ang mga tulad yung walang silbi! Mali! Gobernador! Ano pinagsasabi mo? Walang kanuturan! Kung ganon, gobernador! Ang batas ba ng Espanya na angulugang kami alipin habang buhay? Hindi kami naparito pamaglawan na walang dahilan! Tama! Ano ang magagawa nyo? Ni wala kayong mukbo o ay mas man lang. Ako ang may kontrol sa bawat sulok ng bayan ito!
Gobernador, darating ang araw na inyong kastilyo ay guguho at ang inyong kapangyarihan ay mawawala. Ang bayan na inyong inipusta ay magigising at ang apoy ng revolusyon ay susunog sa inyong kalikuan. Tama! Tama na! Yung lahat ay magwawalay o kaya tatawagin ko na lahat ng ayong mga Guardia Civil upang ipatapong kayo sa lahat sa piitan! Kung kaya, Gobernador, ipakita mo ang iyong tunay na kulay. Ipagpatuloy mo ang pagkitil sa mga inosenteng buhay at mas mabilis mong dadalhin ang iyong sarili sa pagkalugmok! Tama! 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 Sinay tayo! Baba na! Sa pagsapit ng dilim, kami susugod sa bahay ng gobernador at doon kami mag-iingay. Bitbit ang aming mga armas. Ako'y maghantay sa likod at sabay kami papasok ni Miguel para litod ng mga gwardiya. Nilituin ko sila at babantayan ninyong dadaan ng paglabas. Mag-iingat kayo. Mag-iingat ka, Maria. Abel! 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 Sumama ka sa akin! Alas tayo dito! Alas tayo dito! Nakakatakot. Sa paligid ako niya si Ben. Bakit ako nakakatakot? Kahit anong mangyari! Alas tayo dito! Tara, tara! Hoy! Abel! Nasa si Abel! Walang hiya! Kayo talagang mga Indio ay walang kwenta! Ang iyong kapatid ay isa na sa aking pagmamayari! Maging ikaw! Tayo mo! Nasa si Abel! Puro kasatsan! Tumika! Tingnan mo kapatid mo! Maxima! Maxima! God! Hindi ganyan yan! Kapatid ka! Maxima!
ito ay amin! Amin ito ang mga babae! Hindi na ba? Humahimik ka! Humahimik ka! Humahimik ka! Ikaw, Kuya Fernando. Hayaan mo akong gumawa sa mababang puring babaeng yan. Matagal na akong nagtitimpiri yan. May araw ka rin! Talaga bang ikay nahihibang na? Kung sasuktan mo lang din ako, gawin mo na. Wala rin ako sa isayang buhay ko. Kung sa palagay mo ay nandito kayo para saktan ka, nagkakamali ka. Bakit? Wala kang alam. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ko. Araw-araw sa kamay ng asawa mo. Hindi ikaw ang binababoy. Hindi ikaw. Isa ka rin Pilipino. Bakit wala kang puso? Bakit? Bakit ganun? Walang alam? Kayong lahat ang walang alam. Hindi nyo alam kung anong pasakit ang bitbit ko. Ni hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ibahagi ang nararamdaman ko. Kung alam nyo lang ang lahat na pinagdaanan ko, halos hindi na ako maniwala sa Diyos dahil sa mga ginawa ng mga lintik na dayuhang yan. Ilang beses din ako minumolesta. Pinilit kong tinuruan ng aking mga magulang, ngunit hindi nila ako kailanman pinaniwalaan. Sa halip, hinayaan nila akong maging asawa ng gobernador. Walang nakikinig sa akin. Kaya kinakailangan kong maging matatag para sa akin. Hindi. Bakit? Bakit na katulad? Hindi. Wala naman sa isa. Ang buhay ko. Dala ka ang bunga. Ang bunga ng masaw na pinagdaanan ka. Sumama ka sa akin. Itatalilis kita dito. Lalo na ngayon. May bata sa sinapupunan mo. Ano? Bakit ka huminto? Akala ko ba palalayain mo ako? Halika. Sumama ka sa akin. May papakita ko sa iyo. Bigyan mo lang ako ng 3 sandali. Sumama ka sa akin. Saan niyo po ako dalhin? Kamay nga, Abel. Doon niyo ko dalhin. Mga baboy! Mga baboy! Aya! Bakit? Anong ginawa namin? Diyos ko! Tulungan niyo kami! Hindi! Hindi! Aris tayo! Aris tayo! Tulungan mo kami! Tatakas kayo dito! Tatakas tayo! Tumayo na kayo niya! Iligtas mo sila! Hindi ko kaya! Iligtas mo sila! Kasama ka namin! Isasama ka namin! Alis tayo! Alis tayo dito! Huwag mo lang ako alalahanin! Hindi! Hayo! Hayo bang gobernador? Ang halaga, iligtas kayong alis, Abel! Alis tayo!
ebidensya. Hindi. Ito, daling mo ito sa bayan. Pakita mo sa mga tao. Tumakas na Dahil niya, Concepcion. Iligtas mo nila. Sumama ka. Ako na ang alalahanin. Ang mga gawarya sibil! Abel, tumakas ka na. Iligtas mo nila. Naniniwala ako sa'yo. Dahil mo. Dahil niya, Concepcion. Sumama ka sa amin. Nakikiwagan ako. Doña Concepcion! Hindi. Babalikan ko siya. Babalikan ko siya. Saan tayo pupunta? Niling kaluluwa, nakakawangis mo'y mapangong sampaga. Dalisay sa linis, dakila sa tindahan, natimyas, nakukal ng matlang likaya. Iding malikayang kinaluklukan, manggalang patuwang, kamisan, nadakang maningin na ang matungkay ay masamyong bulaklak agad sumisikat. Saan ako tutungo nito? Kung hinakatulungan ninyo ako! Diyos ko! Tulungan niyo ako. Abel! Ikaw ba talaga yan? Ano nangyari sa'yo? Halika rito. Baka naman. Kapatid ka, Miguel, ang kapatid ka. Naging kadena, ang kapatid ka. Naging kadena siya sa akin. Tulungan mo ako. Ang mga babae. Alam ko mahirap to para sa'yo, Abel. Lalo't pumanaw isa sa pinaka-importanting tao sa buhay mo. Pero huwag mo rin kakalimutan na nandito ako. Tutulungan kita. Palagi. Miguel! Una na ako, tinahanap pa ako na yun. Una na rin ako. Ikaw ha, paalam. Paalam rin.
Binibini, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Gobernador. Iyo ba nakita ko nasan si Abel? Ay siya, Gobernador. Nakita ko kanina si Abel din, mukhang nagmamadali. Tingnan niyo doon, Gobernador, at maaabutan niyo pa. Sa wakas, tagpuan na rin kita, Abel! Abel! Miguel! Bakit? Miguel! Bakit? Miguel! Miguel! Gumising ka! Pati ba naman ikaw? Pati ba naman ikaw? Bakit? Miguel! Gumising ka! Miguel! Miguel! Bakit, Miguel? Babalikan ko si Miguel! Sa'yo! Si Miguel! Ang aking mahal! Ang aking kuya! Nasaan ang si Miguel? Babalikan ko si Miguel! Tumigil ka, Abel! Makinig ka sa akin! Makinig ka sa akin, Abel! Makinig ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Tibayan mo ang iyong loob! Marami pang kalbaryong dadaan at pagdadaanan mo. Kaya, tibayan mo ang iyong loob! Ako, tutulungan kita! Tutulungan kita! Kaya tibayan mo ang iyong loob. Ikay, kumalma! Kumalma ka! Tumahan ka, Abel. Alam mo bang matagal na kitang minamanmanan? Gaya na rin ang iyong pamilya. Lalo na yung bastardong gobernador na yan. Ayos sila. Pagbabayarin natin sila, Abel. Magbabayad sila. Tumigil ka, sabi sa pagtangis. Alam mo bang pati si Concepcion ay namatay ng dahil sa'yo? Ayoko na! Bakit mo inala? Paano mo nalaman? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Hindi pa yan ang iyong dapat na malaman. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Paano Maging mo ang iyong nalaman? Pinapatay sila ni Gobernador. Hindi ako naniniwala! Hindi ako naniniwala! Ipinapatay sila sa sangkahan ni Manuel! Maniwala ka sa akin! Hindi kita kilala! Hindi ako naniniwala! Buhay ang aking mga magulang! Maniwala ka. Buhay sila! Tibayan mo ang iyong Bitawan mo ako! Isipin mo! Isipin mo si Concepcion! Bakit Isipin mo mo si Concepcion. alam? Paano mo nalaman ang lahat? Hindi kita kilala! Matagal ko na kayo sinusubaybayan. Kahit alam ko ang lahat. Sino ka? Ang kapatid ko! Marami ka pang pagdadaanan, Abel. Hindi ako Magpapatatag ka. Kaya mo to. Kaya mo to. Isa lamang itong pagsubok sa'yo. Hindi. Ayoko na. Maganda ako. Kung Padre Fernando, mukhang masama magpakita ka sa taong bayan at ipaliwanag ang iyong sarili. Baka ikaw ay mapasama lamang. At isipin ng taong bayan na ikaw ay kasama sa mga sabi-sabi sa nangyayari sa ating bayan. Talagang mangmang ang mga taong bayan. Hindi nila alam na papaliwanag lamang ako para linisin ang aking alam. Ngunit, Sige ng Gobernador! Nilayang sa akin na ang mga kababayan sa bayan! Labas sa Inyo muna pakinggan ang sasangpitin ng gobernador. Hindi kami naniniwala! Mahal ko mga babayan! Ayaw minahon at ang mga naidigin. Ang mga nais o gawi na pinaparatan nyo sa akin ay walang katuturan. Di mo na kami manilinlang! Lahat ng naririnig nyo sa bayan
ay walang katotohanan na tamang paratang lamang. Huwag mo na kami lokohin! Patalsikin ang gobernador! Patalsikin ang bastardong katulad niya! Diyos ang iyo di puta! Patalsikin ang gobernador! Patalsikin ang gobernador! Patalsikin ang gobernador! Diyos por santo por favor! Humimpil ka sa iyong kasinungalingan sambit! Isa kang bastardo! Patalsikin ang gobernador! Patalsikin ang gobernador! Patalsikin ang gobernador! Balok na tayo! Si Abel, anak siya ni Lucia at Felipe. Fernando! Nasaan ka na? Don Fernando! Abel, tulungan mo! Nasaan ka? Lumabas ka na! Ano, tulungan mo ba? Lumabas ka na! Lumabas! Abel! Aking sinta! Alam kong babalik ka rin sa akin. Go! Aking minamahal! Heto ako! Nagbabalik! Nasaan si Dante? Ha? Nasaan si Dante? Go! Nasaan nga ba si Dante? Anong ginawa mo kay Dante? Baliw ka talagang babae ka! Nasaan si Dante? Ala! Ha? Nasaan si Dante? Ang ginawa mo sa kanya? Hindi ko alam. Sisiraan ka na ng ulo, Abel! Nasaan si Dante? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Napakagandang lalaki mo naman. Ano, Abel? Masarap ba? Kamusta na kayo? Siya si Abel. Anak siya ni Lucia at Felipe. Abel! Abel, tulungan mo kami! Tinapon niya ako! Kaming mga kababayan dito! Wala siyang puso!
po kayo. Kayo tumayo riyan. At makinig po kayo sa akin. Isisiwalat natin ang kababuyang ginagawa ng gobernador sa ating bayan. Huminahon po kayo. Nandito po ako. Tutulong ako sa inyo. Naalala ko pa, noong lahat ay abala sa piyestang bayan. Madilim, maraming tao, at nakasalubong ko si gobernador. Niyaya niya ako saglit upang magpahangin sa labas. At nung makarating kami sa isang daan, madilim. Halos wala akong makita. Hinila niya ang aking saya at tuluyan akong nahubaran. Na makaramdam ako ng sakit. Pinasok niya ang kanyang ari sa aking perta. Na sandaling iyon, ang pakiramdam ng pagpapakahiya at kawalan laban ay hindi ko malilimutan. Walang hiya siya. Ilang beses ako nilapastangan ng mga praile. Nasaksihan ito ng gobernador. Humingi ako sa kanya ng tulong. Ngunit ano ang ginawa niya? Wala. Humalakhak lamang siya. Natila bakang masaya siya habang pinapaliwas niya ang nararamdaman. Pinagsasabi niya na maging ang aking nagawang. Isang pamalo. Salamat, Abel. Dahil maging ikaw ay naging biktima, ay handa mo kaming tulungan. Salamat, Abel. Hindi na tayo mananahimik. Ang ating mga boses ang magiging sandata laban sa kanilang pang-aabuso. Magkaisa tayo at ipaglaban ang ating mga karapatan. Hindi na tayo magpapadala sa kanilang mga pananakot. Ang ating mga kwento ay magsisilbing inspirasyon para sa mga ibang kababaihan na nakakaranas sa kanilang kalupitan. Lalaban tayo hanggang sa makamit natin ang hustisya. Lalaban tayo. Umalma ka. Hindi ka nasaktan. Sino ka? Sino ka? Abay lang ako si Dante. Bubuo tayo ng plano. Napag-aalyansa laban sa gobernador. Bakit mo ko Tutulungan tinutulungan? kita. Bakit? Abel, ang asawa ko ay biktima rin ng pang-aabuso ng gobernador. Nais kong kayong bigyan ng hustisya. Matutulungan mo ba ako? Kung para lamang din sa mga babae, handa akong tumulong. Tutulungan kita. Halika, matulungan tayo. Oh, Torres. Okay naman, malapit na sila sa proceedings. Yung sa iba. By the way, I got your ticket. I handed it to your secretary. Ticket? Para saan? I know you're handling a lot of students. So, excited na in your time. Yeah, okay, sure. Thank you.
aabot na ticket ni Atty. Torres. Kapag free time niyo daw po, bisitahin niyo. At ito naman po yung mga papers na kailangan ng signature ni Atty. Anong mga schedule ko? So, this morning po, you have a meeting with Mr. Alcantara. And then, this afternoon po, supposedly may meeting po kami with Ms. Castoya. But, nag-cancel po siya kanina. So, you're free po from afternoon until evening. Yes, sir. Thank you po. Sino yan? Buloy ka. Magandang araw, Gov. Magandang araw din sa'yo, Bini. Ano may paglilingkod ko sa'yo at naparito ka sa akin? Nais ko lamang ipagbigay alam ang kaganapan ng ating bayan. At nais ko na rin humingi ng suporta mula sa iyo. Maaari bang paglaanan mo ako ng iyong konting sandali? Konting sandali lamang pa lang iyong nais, Bini. Kung gano'n, pagbibigyan kita riyan. Samahan mo ko sa aking silid at doon natin pag-usapan. Gov! Handa ka na ba? Ipikit mo ang iyong mga mata. Antayin mo ako dyan. Gov, handa ka na ba? Pinanganak akong handa. Dalhin mo ako sa langit, Binibining. Fabia. Napaganda ng iyong ngalan, Binibining Fabia. Ay, pumabay ka! Pagtalis tayo yan! Maliwanag ka! Sa'yo yan! Ginawa mo sa mga kapamaihan! Gob! Halika dito! Sino po ang sinta ni ring kaluluwa nakakawangis mo'y mapangong sambaga dalisay sa linis dakila sa ganda Matimyas, bukal ng matlang likaya.